para sa iyo, Brother Ronald, are you conclusive in terms of church na inaaniban mo ngayon, na this is the true church of the end time church, Brother Ronald, yes or no? Yung ako, iba kasi tayo ng bawal. understanding. Bawal pala yes or no, Brother Ronald, no? Hindi, okay lang yan. Sorry. Okay lang. Maganda yung question mo, no? Ako, masasabi ko na ako ay belong now to the true church, the body of Christ, but not an institution. Kasi yan po ang pagkakaiba natin ngayon sa definition ng church. Ang true church kasi sa Bible, hindi siya institution, isa po ay spiritual body of Christ na Diyos lang po ang nakakaalam kung sino sila. Sila ay mga believers believers na sumampalataya sa Panginoon as their Lord and Savior. Sa sa lahat ng denomination, merong mga true believers diyan na they belong to a true church. Ang true church hindi po siya visible. Invisible po siya primarily. Kaya nga sabi nung 2 Timothy chapter 2 verse 9, tanging Diyos lang nakakaalam kung sino nasa Kanya. Yung sinasabi sa Bible, nabanggit mo rin tungkol sa invisible church. Kasi Diyos lang nakakita kung sino sila. No? So, yung nakikita natin mga church like Baptist, Protestant, Lutheran, visible church yan. Pero hindi lahat ng members dyan ay members ng true church na invisible. Tanging Diyos lang nakakakita kung sino sila at nakakabasa ng puso nila. Yun ang true church, hindi institution. Kasi naniniwala ako na yung concept ng true church as the institution, actually galing yan sa kinagisnan natin pananampalataya, Roman Catholic Church. Sila yung unang naniniwala na ang true church is an institution. At sabi nga nila, outside their institution, there is no salvation. Kaya sabi ko, wow, mali ata yun. Nung nagkaroon ng Protestantism, define ng Protestantism yung term na church based on the sola scriptura na ang church is not an institution but it is the body of the believers. Mga tao ito na mananampalataya sa Panginoon saan man silang denomination. Yun ang aking true church. Alright. Next question ako, Brother Ronald, in terms of what we call this, the church, Brother Ronald, no? Sinabi mo na at hindi siya institution, Brother Ronald, no? At ang tanong ko kayo is, premise lang ako, Brother Ronald, no? Seventh-day Adventism, wala po kaming tinatawag na we are not exclusivist in nature, Brother Ronald, ha? At para ma-misunderstanding tayo yung tinatawag na institution, na wala po kaming claims na exclusivist, kagaya ng ating mga kaibigan dyan, no? At tanong ko sa iyo, Brother Ronald, next question, yung organized at visible church as an institution is not biblical or biblical siya? Siyempre, biblical yan. Ang true church, siyempre, primarily, that is, refers to the invisible church. Hindi natin alam kung sino sa atin, sino sila, but only God knows. Pero, ang local church, it represents those who are the invisible church. Meron talagang visible church at local church. At makikita natin yan na meron talagang representative na mga local church. At matetest natin yan, of course, kung ano yung tinuturo nila. Kung ano yung kanilang system of beliefs. Is it based on the Bible? Is it based on the historical teachings na sa loob ng maraming centuries ay pinaniniwalaan ng mga church, ng Christianity since the time of the apostles. Kasi naniniwala ako ngayon, unlike nung ako'y Adventist pa, naniniwala ako after the time of the apostles, may mga disciples sila na hindi na binanggit ang pangalan sa Bible, na after the time ng apostles ay namatay, katulad si John na sinasabing huli-huling apostles na namatay, meron siyang disciples like si Polycarp, si Ignatius, yan. At yun, nakasalin-salin, yan ang mga kilalang pangalan ng mga church fathers na sumulat na hanggang ngayon nasa atin ang sulat nila. Mga estudyante ni Apostle John. Si Ignatius ay member, bishop ng church ng Smyrna. Isa sa mga church na sinulatan ni Apostle John sa 7 churches. So, sa akin, I believe na itong mga church fathers na ito, na disciples ng apostles, although hindi authority ang salita nila, ang writings, Bible pa rin siyempre ang authority. Naniniwala ko na kung ano yung tinuturo at paniwala ni John
doon sa Asia Minor, na-adapt nitong sila is Ignatius, sila Polycarp, at hanggang sa atin ngayon. Hindi po naputol kasi mayroong kasi naniniwala, Brother Dries, na ang iglesia nawala, di ba? Nawala ang iglesia. So nagpatuloy lang noong 1914. Alam ko hindi ganyan ang SDA. Pero naniniwala tayo na I will beat this church and the gates of hell will not prevail on it. Sabi ni Christ, and I will be with you until the end of time. So may true church from the time na apostles, mga church fathers hanggang ngayon. So yun, para sa akin, that is the universal church. At yung mga church fathers na yun, katulad si Justin Martyr, may mga churches silang ina-attendan. In fact, may mga sulat siya ngayon, di ba? Nasabi niya, every Sunday, nagtitipon ang mga Christians at nag-Eucharist sila o communion. Magandang testimony yun. Para sa akin, napaka-strengthening, faith strengthening sa mga Christian ngayon. Kasi dapat we have to connect ourselves with the legacy of those early disciples na mga apostles. Kailangan ko na ituro nila, hindi naturo natin. Also, of course, Bible pa rin ang, kasi minsan may mga church fathers na mali ang turo, Bible pa rin ang sukatan natin, hindi sila. Ang final authority natin, Bible. Kaya nga tayo, sola scriptura. Yun ang masasabi ko, Brother Ditch. At just to conclude, Brother Ronald, na ibig sabihin, hindi mali ang the rise of Adventism as a visible, as organized church during the time of 17, as what you discussed, Brother Ronald. Hindi mali ang tinatawag na visible as an organized church. The Seventh-day Adventist, the rise of Adventism during 1800s as an organized at visible church. Brother Ronald, yes or no? Okay, maganda yung question mo. Ang sagot dyan, masasabi ko dyan, like nabanggit ko kanina, ang local church, visible church, representative ng invisible church na only God knows who they are. Ibig sabihin, dapat ang teachings nitong local church sang-ayon sa scripture na pinaniniwalaan ng believers, the universal church throughout time. No? Kung ano sinasabi ng Bible. Pero pagka ang isang local church nag-claim na siya ay part ng body of Christ at ang kanyang teachings, lalo na pagdating sa salvation, pagdating sa identity ng Panginoon, kay Jesus Christ, mali. Katulad ni Arian, meron ding church si Arian sa Alexandria, pero mali ang teachings niya about Jesus, hindi siya kasama sa tinatawag na representative ng true church, na invisible church. Kasi mali ang pagkakilala niya kay Jesus. That is another gospel. Pagka mali kasi ang Jesus mo, mali na din ang teachings mo, mali na rin ang salvation mo. No? So, yung tanong about Seventh-day Adventist, dapat matest kung ano ba teachings niya. Kasi hindi porke nag-claim na siya ay local church, visible church, nagre-represent na siya ng universal church, na true gospel. Kaya nga sabi ni Paul, Galatians 1:8, kung meron man sa inyo nangaral ng ibang ebanghelyo, ay matakwil, masumpa, pagtanggapin. Ibig sabihin, may mga church na sa time ni Paul, pero ibang ebanghelyo. Sumulat siya sa Galatians, may mga nangangaral kasi ng ebanghelyo doon. No? They emphasize more the works of the law than the grace of God. So, kahit local church, kahit yung 7 churches, di ba? May mga kinokorek si Jesus doon sa 7 churches sa Revelation. Kasi nga, kailangan niya i-correct dahil mahal niya. Pero yun nga, pinapasukan ng mga false teachings. Alright, just to establish lang sa aking point, Brother Ronald, na hindi mali yung visible church as an organization, hindi mali yung tinatawag na invisible church. Kung sino man yun, ang Diyos ang nakakalam, and you are belong in that invisible church. Basta lang yung kaniyang paniniwala at system of belief ay nakabatay po sa biblical principles, Brother Ronald. Siya yung pagkakilala kay Jesus. Alright, I will present Brother Ronald for my... Go ahead. Are you something to say, Brother Ronald? Yun lang. Kasi importante kasi identity. Importante identity ni Jesus. Pagka mali ang identity ni Jesus, kahit Bible pang hawak na isang visible church, understood, hindi siya belonging to the invisible church. Hindi siya representative ng invisible church. At thank you so much, Brother Ronald. That's, alam naman natin, Brother Ronald, yung tawag na what we call this dominant nag-accept kay Jesus Christ during 300 AD to 500 AD
yung dominant, but alam naman natin based on tinatawag na five patriarchates of Christendom at marami mga disipulo na sa ibang bansa pumunta, Brother Ronald, and that is the true church din. At magkasama tayo dyan. There's no doubt Amen. about it. At Yung mga apostles, no? Fellow apostles, nagkaalat sila sa iba-ibang bansa. Si Tomas sa India, di ba? oh, Si Mark sa Egypt. yes po. Opo.